Panginoon, we just love you and honor you. I pray that the message that you have for us, Panginoon, ay maging klaro, beneficial at kapaki-pakinabang. Ang panalangin ko maging unhindered, uninterrupted, ang revelation mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Allow our ears to hear, our hearts to receive. Allow this word, O God, na magsilbing nourishment and edification sa bawat isa, Panginoon, na makikinig nito. Allow each and every person, Lord God, not to focus on my word, but focus on the word that you're about to share to us. We honor you in Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen. Amen. John chapter 8, we are going to read from verses 2 hanggang 11. John chapter 8 verses 2 to 11. Maiksi lang to, 1.5 hour. John 8:2. Early the next morning, he was back again at the temple. A crowd soon gathered and he sat down and taught them. As Jesus was speaking, the teachers of religious law and the Pharisees brought a woman who had been caught in the act of adultery. They put her in front of the crowd. "Teacher," they said to Jesus, "this woman was caught in the act of adultery. The law of Moses says, stone her. What do you say?" They were trying to trap him into saying something that they could use against Jesus. But Jesus stooped down and wrote in the dust with his finger. They kept demanding answers, so he stood up again and said, "All right, but let the one who has never sinned throw the first stone." Kung sino man sa inyo ang walang pagkakasala, di siya ang unang bumato. Ang sabi ng verse 8, then he stooped again and wrote in the dust. And when the accusers heard this, verse 9, they slipped away one by one, beginning with the oldest, until only Jesus was left in the middle of the crowd with the woman. Then Jesus stood up again and said to the woman, "Where are your accusers? Didn't even one of them condemn you?" "No, Lord." And Jesus said, "Neither do I. Go and sin no more." Pinamagatan ko po ang mensaheng itong, a sinner saved by grace. A sinner saved by grace. I would like to take this opportunity as well, if you're joining us for the very first time, whether you are joining us here in person or online, we want to welcome you. Hindi po aksidente na dinala ka ng Panginoon sa lugar na ito. Meron pong divine appointment si Lord sa iyo. And I believe this message is not just for us who have been a Christian already, but for every person that needs salvation. A sinner saved by grace. Yung John chapter 8 po, mga kapatid, is arguably one of the most beloved passage in all of the scripture. Marami po sa atin ang familiar na sa story kung saan nahuli ang isang babae in the act of adultery. Dito rin muna natin makikita sa passage na ito yung isa sa sikat na question o sikat na statement kung saan sinabi na kung ikaw ay walang kasalanan, ikaw ang unang bumato. Ito ay istorya ng isang babae na napahiya at na-humiliate because he was caught on the very act of adultery o pagkakasala. And I pray in Jesus' name that today sa message po natin, you will focus on Jesus and what He has accomplished for us. Because Jesus died on the cross for each and every one of us. Namatay po ang ating Panginoon hindi lang para sa akin, hindi sa matatalino, hindi sa mga banal, kundi namatay ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. And I want you to focus on the finished work of Jesus and what He has accomplished for us. And I pray that God will open your eyes for you to be able to see what He wants you to see. Kasi ang pagiging Kristiyano is more than just coming to church every Sunday. We need an encounter with Jesus. And I'm sure all of you did not come here para sa church, para kay Pastor Stephen. We came here for the Lord. We came here to feed on Jesus. Everybody say Jesus. Pakiayos nga yung monitor ko na pumipito. Ang sabi ng John chapter 8 verse 2, early in the morning, he was back again at the temple. Ang sabi ng scripture, a crowd soon gathered, and Jesus was sitting down and teaching them. And habang nagtuturo ang ating Panginoong Yesus, the teachers of religious law and the Pharisees brought a woman who had been caught in the act of adultery. Everybody say, in the act.
At nung nahuli nila itong babae na ito, in the act of adultery, kinaladkad nila at dinala nila sa harapan ng ating Panginoong Hesus habang si Jesus ay nagtuturo. What a timing, by the way. Na kung kailan nagtuturo ang ating Panginoon, tsaka talaga nila dinala sa gitna habang nagtuturo siya. Hindi man lang nila inantay matapos yung service. Pumipito pa rin ako yung sounds ko, please, pakiayos. Okay? They snatched a woman out of her bed. They dragged them by force. Yung babaeng ito ay half naked. Dinala nila sa plaza and they forcefully brought this woman in front, not just with Jesus, sa harap ng maraming tao. Imaginein po ninyo yung humiliation. Imaginein po ninyo yung embarrassment. Imaginein po ninyo that you were exposed, sitting or probably crawling in front of so many men, half naked, at sasabihin nila, itong babaeng ito is caught in the act of adultery. Pinarada nila sa plaza, they publicly exposed this woman. Anong sabi nila sa verse 4? Teacher. Everybody say teacher. Which is sarcastic, by the way. Kasi hindi sila naniniwala kay Jesus. So for them to call Jesus a teacher is a sarcastic tone. Ang sabi nila, teacher, this woman was caught, pumipito pa rin, in the act of adultery. Ang sabi ng verse 5, the law of Moses says, stone her. What do you say? Verse 6, they were trying to trap him into saying something that they could use against him. Now listen to this. May crowd, nandun si Jesus, at yung babaeng ito ay nasa gitna ng maraming tao. Ang sabi ng scripture, nahuli nila yung babaeng ito in the very act. Ang sabi ng mga Pharisees, Sadducees, and Scribe, according to the Moses law, base sa patakaran ni Moises, dapat yung babaeng ito ay batuhin hanggang sa mamatay. Now, hindi lang po adultery ang kasalanan na ang punishment ay stone to death. Kasi kapag capital ang sin, capital ang punishment. In fact, sa Old Testament, kapag hindi ka marunong gumalang sa magulang, stone to death ang kaparusahan. At kapag ang magulang, amen, ay may ginawang mali sa kanyang anak, kaparusahan din ay stone to death. Maraming mga cases na ang issue o ang punishment o ang penalty ay kamatayan. At nung dinala nila yung babae ito, alam nila na ang sinasabi ng Old Testament, kapag nahuli ang isang tao na merong ibang babae o lalaki, dapat ho siyang batuhin hanggang sa mamatay. He must be stoned to death. Pero ang sabi rin ng scripture, dapat kung mahuhuli mo yung dahak, dapat hindi lang yung babae. Dapat kasama yung lalaki. Kasi tingnan nyo yung story, no? They were there, she was there, but he was not there. Andun silang lahat, nandun yung babae, pwede ka ba mangalun niya na mag-isa ka lang? It takes two to tango nga, ika nga nila. So most likely, nandun yung babae, nandun yung mga tao, pero wala doon yung lalaki. At yung pagkawala ng lalaki ay nagpapakita lamang na yung mga Pharisees, hindi talaga sila seryoso na i-uphold yung Moses' law. Kasi kung seryoso silang i-uphold yung law of Moses, dapat sinikap din nilang kasama yung lalaki. Pero the very fact that that guy was absent is an indication to all of us na hindi talaga sila seryosong i-uphold yung sinasabi ni Moses, kundi seryoso lang silang hulihin ang ating Panginoong Hesus. Seryoso lang silang gamitin yung sitwasyon para magkaroon sila ng basis sa pagpapakulong or even worse, pagpapapatay sa ating Panginoon. Alam nyo, suspetsa ko, hindi nila aksidenteng nahuli yung babae. Ang suspetsa ko, sinet up talaga nila yung babae at probably kasama yung lalaki because it was a trap, it was a setup, it's not an accident. It's a buy-bust operation. Gusto nila talaga, naka-ready na kagad sila kasi ang setup na yon hindi lang para wasakin ang buhay ng babaeng ito, kundi yung setup na yon ay para mag-create ng trap para sa ministry ng ating Panginoon. At ang purpose ng trap na yon ay para dalhin si Jesus Christ sa isang predicament. Ang sinasabi ng mga Pharisees, nahuli namin ang babaeng ito in the act of adultery at dahil nagkasala siya, we have to deal with the sin. But you have to understand that she is not the only sinner in that place. Address natin yung issue.
Kung adultery, dapat may lalaki. E ano ba sinasabi ng Leviticus chapter 20 verse 10? Pakita mo anak. Ang sabi diyan, if a man commits adultery with his neighbor's wife, parang iba sa inyo kinakabahan pag ito pinag-uusapan natin. Sabi mo nga sa katabi mo, kapit ka lang, hindi ikaw topic. Sabi mo sa katabi mo, okay. Kabadong-kabado pinagpapawisan na, nakikita ko Tingnan nyo, sabi, if a man commits adultery with his neighbor's wife, both man and woman who have committed adultery must be put to death. So both the adulterer and the adulteress will be stoned to death. So obviously, lahat ng drama na to, timing kung kailan imagine niyo habang nagpipreach ako, bigla may lalapit dito. What a drama. And all of this drama was actually a setup para i-discredit ang ating Panginoon. Now, let me just put it in context at kailangan ko lang ma-build up ito para mas malinaw. Hindi natin gina-justify yung ginawa ng babae. Mali pa rin siya. Nagkamali pa rin siya. She broke the 7th commandment. And by the way, yung may pelikula before, may palabas before na ika-6 na utos. At ang ika-6 na kay utos, wag kang mangangalunya. Pag tinignan niyo ang Bible, hindi siya pang-6. Sa Catholic lang pang-6 yun. Pero sa tunay na Bible, pang-7. It is the 7th commandment. Kasi minerge nila yung commandment 2 and 3. Pero sa totoo lang, this is the 7th commandment. She broke the 7th commandment. Right? So ano sabi ng scripture? Nahuli nila ang babaeng ito, in the act of adultery, she definitely sinned. Nagkasala siya, most probably. She was guilty. Na-break niya yung 7th commandment. At dahil ang adultery sa capital sin, karapat-dapat lamang siyang mamatay. Pero both man and woman should die. Kaya nung dinala nila ang babaeng ito sa harapan ng ating Panginoong Hesus, sabi nila, Teacher, nahuli namin ang babaeng ito in the act of adultery, at sabi sa Moses law, kailangan natin siyang batuhin hanggang sa mamatay. Now think about this. They were trying to convince the Rock of Ages to stone this woman. Batuhin mo. Yan ang sinasabi ng law of Moses. You know what? I've realized that this is how religious people thinks even in our generation. Masakit man tanggapin. Pero hindi natin dinadrag ang babae out of her bed. Pero marami sa atin kapag nagkamali at nagkakasala, instead of exercising grace, we exercise condemnation. Ang sabi ng scripture, Jesus is both filled with grace and truth. Hindi pwedeng puro grace na walang truth. Are you with me? Kasi kapag puro grace pero walang truth, that's meaningless. Pero hindi rin pwedeng puro truth na walang grace. Kasi pag puro truth na walang grace, that's mean. Masyado mang harsh. Masyadong legalistic. But unfortunately, this is what, now think about this, these are the most religious people at that point. At kung sino pa yung pinaka-most religious that should exercise mercy and grace, they want to exercise legalism. Na para lang mapahiya si Jesus, gagamit pa sila ng babae. Para, are you with me? Nawala lang ako, nakalimutan nyo na mag-amen? 1 week lang ako nawala niyan, ha? Okay, nakalimutan nyo na kagad. Parang talaga seryo. Parang pakiramdam ko talaga, tinatamaan nyo katabi niya. Hindi ako nagsasalita, pastor, kasi may kutob ako sa asawa ko ngayon. Joke lang. Joke lang. Okay, this is what the religious people are doing. They want to stone her. The Rock of Ages, stone her. They want to stone her. By the way, they are in front of the temple. So, they want to stone her in front of the house of God in the presence of Jesus. Batuhin nyo yan hanggang sa mamatay. Habang ang lahat ng tao, in fact, sa ibang translation, sa ibang passage ng scripture, mas klaro na nilagay yung babae in the middle of all them. So lahat sila nakalibot. At lahat sila nakatingin sa babae. At habang ang lahat nakatingin sa babae, ang sabi ng scripture, si Jesus, he stooped to the ground. Hindi niya tinignan yung babae. Habang dinidisgrace ng lahat yung babae, si Jesus, ipinakita niya yung kanyang grace. Ipinakita niya yung kanyang pag-ibig sa babaeng ito. Nasabi ng scripture sa verse 6, habang they were trying to trap him into saying something that they could use against them, basta sa last part, but Jesus stooped down on the ground and wrote in the dust with his finger. Sabi ng scripture, habang lahat sila nagkakagulo, habang lahat naghahanap ng sagot, si Jesus Christ lumuhod, nagsulat sa ground.
Nagsulat si Jesus gamit ang kanyang finger sa dust. Nagsulat si Jesus hindi sa libro na permanent. Nagsulat si Jesus sa dust na pwedeng burahin. Or sabi ng ibang mga Bible scholars sa cobalt stone na hindi pa rin makikita. Mabubura pa din. And why would God do that? At ang tanong na maraming tao, ano nga ba sinulat ni Jesus Christ na nag-cause sa lahat ng nakakita na isa-isang nag-alisan mula pinakamatanda hanggang maraming speculation, pero wag na nating palinawin yung malabo at palabuin yung malinaw. Hindi natin alam kung anong sinulat niya. Pero may guess ako. Isa sa mga hula ko, probably sinusulat ni Jesus yung pangalan ng mga tao na nandoon. Pauline, addict. Rob, may anger management issue. At habang nababasa nila, siguro yung kanilang pangalan, isa-isa sila nag-alisan. Brad, dali ko dyan. Hindi pa alam ng asawa ko yan. Probably. Or probably, mas parang accurate, probably Jesus was writing the Ten Commandments. Isa-isa sinulat ni Jesus. Commandment number 1, love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Because I remember one time, the Ten Commandments in Exodus was written through God's finger. Gamit ang daliri ng ating Panginoong Yesus, sinulat niya yung 10 utos. At kung gagawin ni Jesus Christ na isusulat niya uli ang Ten Commandments doon sa impermanent dust or cobalt stone, in essence, para sa akin, He was asserting His divinity. You are trying na itrap ako sa law? Hindi ba ninyo alam na ako ang nagsulat ng law? He was trying to assert His divinity. I am Jesus, the Son of God. At think about this, kung sinulat, ito matindi, kung sinulat talaga ni Jesus yung Ten Commandments, di ba kasama doon yung thou shall not commit adultery? At kung kasama yung thou shall not commit adultery will be there, parang mas lalong lalakas ang loob ng mga, tignan nyo, nakalagay doon sa Ten Commandments sa sinusulat ni Jesus, thou shall not commit adultery. But you know what? I believe Jesus was writing the Ten Commandments or whatever it is that He was writing because He wants each and every one of us to be reminded. Jesus came here on earth, hindi para i-abolish ang Ten Commandments. Pumunta ang ating Panginoong Yesus dito para i-accomplish, not demolish, i-accomplish ang Ten Commandments, ang law requirement. Na habang ang mga Jewish people merong 613 commandments, 613 commandments, ang naging sagot ng Lord, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, so that whoever will believe in Him will not be perished but have everlasting life. Meaning, that law, pagdating natin sa langit, kung magkikita-kita man tayo sa heaven, it is a reminder for all of us that that Ten Commandments was not fulfilled by us. It was fulfilled in us. Finulfill ni Jesus, pinapaniwalaan mo, and since you believe in that, you are not righteous by your doing, but you are the righteousness of God in Christ. That's why, folks, it's called the good news of Jesus Christ. Kapag nakarinig ka ng good news, lumungkot ka, hindi good news yun. Kapag nakarinig ka ng grace na hindi amazing, hindi grace yun. Because the grace of God is always amazing. The mercy of God is always amazing. And His works are amazing too. Palapakan natin ang ating Panginoon. Glory to God. So, Jesus, according to the law of Moses, we should stone her to death. So binigyan nila ng dalawang options si Jesus. Yung option number 1, batuhin mo. Ang option number 2, wag mong batuhin. So think about this. Pag binato ni Jesus yung babae, sa civil law na lang muna tayo, civil law. Pag binato ni Jesus yung babae, ma-offend niya ang mga Romans. Kasi Romans ang sumasakop sa mga Israelites nung time na ito. Under sila ng colony o pamamahala ng Romano. At ang may karapatan lang magbigay ng capital punishment, Romans. So kung babatuhin niya hanggang mamatay, magagalit ang Romans. Kung hindi niya naman babatuhin, magagalit ang Jewish. Kasi sa Jewish law dapat batuhin. Ang hirap, no? So kahit anong gawin ni Jesus, batuhin ko siya o hindi ko siya batuhin, trap ako. Yun yung predicament. Kaya kala ng mga Pharisees, confident sila, huli ka ngayon. Kasi kung batuhin mo yan, galit ang Romans sa'yo.
papapatay ka nila. Pero kapag di mo naman binato, kami magdedemanda sa'yo. Kami maghahabla sa'yo, mamamatay ka din. Dalawang option ang binigay nila kay Jesus Christ. Pero hindi niya pinili ang kahit anong option. Nagbigay siya ng pangatlong option. Ano yon? Love. Kasi the only way for you na mapagsama yung justice at yung grace is love. Gusto nilang gawing Godfather si Lord. Alam niyo yung Godfather? Heavy on sin, little on grace. Nakalimutan nilang hindi Godfather si Lord. He is a Father God. Tatay natin siya. That He is filled with grace and filled with mercy. That's why, especially if you've been a Christian for quite some time, minsan pag naririnig natin, we are saved by grace, parang wala nang tama. And just a warning, kapag naririnig mo that you are saved by grace, hindi na tumatama sa'yo, something is wrong. It should always remind you about the grace of God. Maybe kaya hindi na siya tumatama because we are relying or expecting that what we are doing for God is actually enough for God to save us. Hindi niyo ako nagigets. Na kaya siguro hindi na tumatama kasi iniisip mo, lagi naman ako nagsisimba. Pagdating ni Lord niya, maawa na siya sa akin. Lagi nagsisimba to, baka naman iwanan pa natin. But God is a God of justice. Hindi lang siya merciful, hindi lang siya gracious. He's a God of justice. He knows what you're thinking right now na sinful. He knows what I am thinking right now that probably sinful. Alam ng Diyos, hindi lang yung salita mo, hindi lang yung kilos mo, kundi yung laman ng ating kaisipan. And we are one sin away from hell. One sin will bring us to hell. In case hindi nyo alam, ang standard ng langit hindi good enough. Hindi pabaitan ang pagiging Kristiyano. Reminder lang ha, maraming hindi Christian mas mabait pa sa atin. Sasabihin natin pabaitan, sa waiter mas mabait pa sila minsan kaysa sa atin. Mas mabait pa minsan sila sa security guard kaysa sa atin. So hindi pabaitan ang pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano is operating in the grace of God. That we can come boldly to the throne of His grace. Para sila sabi natin, Pastor, tingin ko kung pabaitan lang, mas mabait ako sa Kanya. Pero sa tingin ng Panginoon, pareho lang kami. Bakit pareho kami makasalanan? That even our best effort is not enough for us to please the Lord. So kung hindi enough yung effort ko to please the Lord, paano ko matatanggap ng langit? Kaya bumaba si Jesus. Kasi yung hindi natin kaya, finulfill ni Jesus. So you did not fulfill it. It was not fulfilled by you. It was fulfilled in you. So hindi mo ginawa, pero ginawa ni Jesus for you. Hindi ba magandang balita yun, mga kapatid? Hamin namang yun. Sarap! Sarap sa feeling na parang nilift ng Lord yung burden of religion, burden of legalism. Na sinabi ng Lord, salamat po. Hindi ka pala Godfather. Ikaw ang Father God ko. Kasi kapag hindi mo naintindihan ng grace ng Lord, madaling kumuha ng bato at mambato ng iba. Pero kung naiintindihan mo ang grace ng Lord, hindi madaling kumuha ng bato kasi alam mo yung bato na yun pwede rin sa'yo. Kaya I want every one of us, the global family online, all of us should understand that the grace of God place each and every person right here, right now, on equal footing. Pare-pareho po tinatapakan natin kung grace ng Lord ang ating pag-uusapan. And who is the epitome of God's grace? Jesus Himself. Siya lang ang may kayang emerge at infuse ang justice and forgiveness. At the same time, paano? Through His love. Kaya sabi ng mga Pharisees and Sadducees, nahuli namin yan. Dapat batuhin natin siya. At nung si Jesus nagsusulat sa ground, tingnan nyo tinatanong siya, inignore niya lang sila. May minsan talaga, silence is the best response. Okay, kesa sabihin mo, kesa i-message mo, di ba? Kuha ka ng notes, sulat mo lahat ng masasakit na salita, burahin mo after. Huwag mo i-send. Joke lang, just kidding. Don't do it. Okay, gagawa ko yun eh. Joke. Amen? They keep on insisting, ano na ang sagot? Ano sabi ng verse 7? They kept demanding an answer. So si Jesus na nakaluhod, tumayo uli siya, and He said, alright, makulit kayo Okay. Pero kung sino man sa inyo ang walang kasalanan. Alam ko nagkasala itong babaeng ito. So napansin nyo, hindi niya binilitil, hindi minaliit ni Lord yung kasalanan ng babae. Alam niyang kasalanan ay kasalanan. So don't think for a moment na minimize ng grace ang kasalanan. No. Sin is a big deal.
Kasi kung ang sin hindi big deal, hindi nabababa, ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Kung hindi big deal ang kasalanan, angel na lang dapat pinadala niya. Kaya mo na yan. Right? Pero kaya, yung anak ng Diyos ang pinadala kasi alam ng Lord, walang kahit sinong anghel, walang kahit sinong biblical hero ang kayang tumubos sa kasalanan nating lahat. Kaya, even the Son of God, the darling of heaven, the beloved Son of God, ay pinadala niya para sa iyo at para sa akin. Wala ka pang kakayanang buksan ng mata mo, nakita ka na ng Diyos. Sabi ng Lord, alright, sino sa inyo walang kasalanan, siya ang unang bumato. Hindi niya inantay yung sagot nila kasi alam niya ni Lord na wala silang masasagot. Kaya, ang sabi ng verse 8, yumuko uli siya and he wrote again in the dust for the second time. At ang sabi ng verse 9, and when the accusers heard this, ano yung this? Na kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Nung narinig ito ng mga accusers na Pharisees, scribes, Sadducees na laging malungkot. Because they're sad, you see. Last year pa yan Ngayon lang nag-sink in sa akin. When the accusers heard this, they slipped away. Watch this. One by one, beginning with the oldest. Yung matatanda ang unang umalis. Alam niyo kung bakit? Suspetsa ko lang. Suspetsa ko kasi kung yung kasalanan ang kaparusahan, death penalty, wala nang tatanda. Kung i-exercise lang ni Lord yung capital punishment sa lahat, walang tatanda. 17 years old ka palang, stoned to death ka na. Hindi ka abot na 70. Alam na mga matatanda Mas makasalanan ako dyan Pag mas matanda ka, mas marami ka nagawa. Amen? Mas marami ako nagawang kasalanan ngayon kaysa nung 17 years old ako. At habang tumatanda ka, the longer you live, the more stuff you've done. Secret or unsecret. Lahat tayo may ginagawang mali. Huwag niyong titignan ng mga pastor na parang banal na banal at parang Diyos. Hindi ba Diyos si Pastor Stephen? May kasalanan din po akong katulad niyo at katulad ko. I'm not trying to be the smartest person in the room. I'm not claiming to be the perfect person. Because all of us are imperfect people that are trying to serve a perfect God. So kung magre-rely ka lang sa kaligtasan mo base sa ginagawa mo ngayon, na nagte-take notes ka, nag-amen ako ng 7 beses, sigurado ligtas na ako. Ay kapatid, let me tell you this, mapofrustrate ka kasi magugulat ka pagdating ng langit, yung ine-expect mo na sa impyerno, katabi mo. Sinasabi ko sa iyo. Pinag-pray mo pa siya mapunta sa impyerno, tas siya pa yung nandun. Ang sabi ng scripture, when the accusers heard this, they slipped away one by one, beginning with the oldest, until Jesus was left in the middle of the crowd with the woman. And then verse 10, then Jesus stood up again, and he said to the woman, where are your accusers? Question number 1. Question number 2, didn't even one of them condemn you? Where are your accusers? And remember in Genesis, when Adam and Eve sinned, ang sabi ni Lord, where are you? Pero nung babaeng ito, ang tanong ni Lord sa kanya, where are your accusers? Nasaan na silang lahat? Wala sila. Because I believe with all my heart that condemnation is a work of the devil. And those accusations by the accusers are actually an indication of the accuser, Satan himself. At naniniwala ko maraming Christians nowadays, we cannot live a gracious and peaceful life. For many years na naging Christian ka, namumuhay ka sa guilt and shame because of what you've done 5 years ago. And you are living in guilt and shame kasi may nagagawa kang mali hanggang ngayon. And every time you come to church, sasabihin ni Satan sa'yo, huwag ka na pumunta ng church, nagbabanal-banalan ka lang naman. Ang ganda pa ng bihis mo, sira naman ang buhay mo. Ang puti ng lotion mo, wala ka naman devotion. Ang puti ng mukha mo, ang puti ng mukha mo, ang itim naman ang puso mo. Gagamitin ni Satan ang lahat ng pag-a-accuse sa'yo. Defeated ka. You are nothing. You don't have what it takes. Hindi ka deserving. Hindi ka mahal ng Diyos. Ikaw naman maniniwala ka. Pero alam niyo mga kapatid, I want to encourage you today that the grace of God is everything for nothing. Sa lahat ng taong walang-wala, ang grace ng Lord ang pupuno ng ating kawalan.
Grace ng Lord ang mag-enable sa atin to come to Him. So kapag pumunta ka sa harapan ng Diyos, hindi ka pumupunta sa Kanya para sabihin, Lord, magaling ako, kaya ako nandito. Hindi mo sinasabing, Lord, hindi ako nagkakamali, kaya ako nasa church. Na Lord, kaya ako nandito kasi lagi ako nagpa-fasting. 7 beses ako nag-amen sa preaching ng pastor. Nandito po ako, hindi ko alam kung saan naabot ang lahat ng ginagawa ko, pero ang alam ko lang, Lord, ano man ang aking gawin, hindi yan magiging passes ko pagdating sa langit. So I'm not coming here based on my merit. I'm not coming to you based on my effort. I'm coming to you because of what you have done for me. You fulfill it in me na ni-receive ko sa iyo sa krus. Come on, somebody. Amen. Hindi ko yun ginawa, pero ginawa mo for me. So, hindi ako deserving. Suggestion. Every time maririnig mo uli yung boses na yon, hindi kay Lord galing yon. Makinig ka sa boses ng Diyos, hindi sa boses ng accuser. Kasi nung unang naririnig ng babae, batuhin niya, siguro no! Pero this time, lahat ng accusers na wala. Boses ni Lord ang kanyang narinig. Ano sabi niya, where are your accusers? Does anyone condemn you? Mayroon ba sa iyong bumabatikos? Sabi ng verse 11, no, Lord. For the first time, she spoke. Nung nandun yung mga Pharisees, hindi siya makapagsalita. Napansin niyo ba, pag nandyan yung mga super religious people, di ka makapagsalita. Pero pagdating sa personal prayer mo kay Lord, lahat ng buong puso mo, Lord. Kasi the religious people are judging you based on your religious duties. You're not praying enough, you're not reading enough, you're not crying enough, you're not serving enough, you're not attending enough. Boses na boses ng kaaway yan. Minsan may nagsabi sa akin, Pastor, alam niyo, hindi kayo maliligtas. Dito pa sa church na, teritoryo natin ha. Dito rin yun, doon lang banda eh. Maliit pa yung church natin nun eh. Hindi kayo maliligtas. Bakit? Sabi niya, alam niyo, sabi ng scripture, kami lang maliligtas. Grabe kayo ah. Ano ba yung nabasa niyo? Magkaiba ba tayong Bible? Sa National Bookstore ko rin dito nabili ah. Sabi niya, kasi alam niyo, sinasabi ng Bible, para maligtas ka, kailangan lagi ka umati ng church, lagi ka nagbabasa ng Bible, lagi ka nananalangin. Sabi ko, wait lang. Kung ang requirement ng langit, paramihan ng attend sa church, ilan? Para aatinan ko na lahat araw-araw. Kasi hindi ako sure kung buhay pa ako bukas eh. Right? Eh kung 4,030 pala, tapos naka 1,070 ka pa lang, eh di araw-arawin mo na. Kasi hindi ka sure kung buhay ka pa bukas. Paramihan ng prayer, gano'ng katagal? 2 hours? Gawin ko na. But God's salvation is not based on what you can do for Him. Hindi to paramihan ng attend, paramihan ng nabasang Bible, paramihan at pagalingan ng pray. Nakapag nag-pray ka, nagbabago pa boses mo. Oh, Heavenly Father, we come to you with the throne of your grace. You're weird. Weird mo, Brad. Normal lang. Alam niyo yung tatay ko, si Tatay Larry, kahit pastor yun, pag nasa bahay kami, hindi ko sasabihin, oh, Heavenly Pastor, I come to you today and I want to ask for money for my field trip. Di ba pag nakikipag-usap ka sa tatay mo, chill, normal. But people are sometimes doing that because kasi pag mas mataas ang boses ko, mas malalim ang boses ko, mas spiritual ako sa harap ng maraming tao. So you're trying to impress the people that are listening to you that you miss the Jesus that you are praying about. What happened to us? We are not called to be religious. We are spiritual, not religious. We are spiritual beings, not religious beings. Ang sabi ng Lord, asa ng mga accusers mo? No, Lord. But watch this. Verse 11. And I want you to listen to this. If you're suffering with guilt and shame, no, Lord. And Jesus said, neither do I. Kahit ako, hindi kita kinokondem. Now, alam niyo to, no? Kung merong 1,000 na tao dun sa lugar na yun, papapain natin para mas realistic, 500 people na nakapalibot sa babae. Pansinin nyo kasi pag may issue talaga, pinapalibutan nyo ng mga chismoso eh. Ano meron dyan? Ganun talaga eh. Lalo, buti nilang hindi Pilipinas nangyari to. Kung sa Pilipinas nangyari to, may umaakyat pa yun sa poste, kuryente, diba? Sino yan? Habang pinapaligiran siya ng daang-daang tao,
Kinokondem siya. Batuhin na yan. Hindi siya makapagsalita. Pero nung si Jesus ang nagtanong sa kanya, sabi niya, neither do I condemn you. Go and sin no more. Habang ang lahat nagko-condemn. At ang lahat nagsasabi, batuhin na yan! Batuhin na yan. Let me tell you this. Ni isa sa kanilang lahat, wala silang karapatang kumuha ng bato para batuhin ang babaeng ito. Si Jesus lang ang may karapatan. Sa totoo lang, siya lang ang perfect eh. Sa lahat ng nandun, siya lang ang perfect. So kung meron mang may karapatan at may kakayanan, si Jesus. Pero ginawa ba ni Jesus? Eh bakit tayo, hindi naman tayo perfect? Ang lakas ng loob natin mambato ng iba. Kung yung perfect one nga, na Rock of Ages, hindi niya yung kayang gawin sa mga makasalanan katulad ng babaeng ito. Masyado na kasi tayong religious. We are trying to protect our organization, our denomination. Na nakalimutan na natin protektahan ang puso, ang buhay ng mga taong bumagsak at nagkamali, na filled with guilt and shame. Kung wala si Jesus, this woman is probably dead. But Jesus saved her from death. Literally, spiritually. Niligtas siya ng ating Panginoon. Malaki ba kasalanan ng babae? Her sin is big. But her Savior is bigger. Jesus is bigger. So I'm telling you this. When something is wrong, when you feel like you don't have it all together, pakiramdam mo hindi ka perpekto, hindi ka malinis, hindi ka karapat-dapat, when something is out of place in your life, palagay mo you being hypocrite of serving and coming to church, and alam mo meron kang lifestyle of sin. Alam niyo ba na doon nyo mas nadidiscover yung grace ni Lord? Probably some religious people or some church people can relate to me. There are many times in many years ago, na every time I come to church, magsiserve ako as a musician, magsiserve ako as a worship leader. Instead of focusing on Jesus na wino-worship mo, minsan nakafocus ka, am I worthy? Because kung babalikan ko, 7:00 lang ng umaga. Ang dami kong inisip, ang dami kong ginawa. Nahingi ko ba ng tawad ang lahat ng yon? Na pag tumayo ako dito, baka pag tumayo ako, ma-preempt ko yung Holy Spirit na gusto na sanang bumaba. Nandiyan si Stephen, di ako bababa. Because he's not worthy of my presence. And our church community have been filled with guilt. Hindi makababa ang Diyos dahil sa kasalanan natin. Dahil sa ating pagkakamali at sa ating imperfection. Na nakalimutan natin, we are not operating based on our own merit. I'm not saying na hindi tayo dapat humingi ng tawad sa Panginoon. We should ask for forgiveness. We should confess our sins sa harapan ng ating Panginoon. Pero kasabay ng pag-confess mo ng kasalanan, i-confess mo rin yung katuwirang natanggap mo kay Lord. Kasi bisa tayo, Lord, patawarin niyo po ko sa lahat ng aking nagawa. Pag uwi mo, ano pakiramdam mo? Patawad kaya? Baka hanggang kisabi lang yun. Bakit di umabot sa langit? Alam ko language ng, kasi Christian din ako eh. Ganyan tayo mag-isip. Tama? Nakakalimutan natin na yung confession two-way. I-confess mo yung pagkakamali mo, pero i-confess mo rin yung ginawa ni Jesus for you. Na namatay siya para sa iyo. Na siya ang righteousness in Christ. Na yung kanyang buhay ay inalay niya at ibinigay niya para sa iyo at para sa akin. Remind yourself of your identity. Remind yourself of who you are. Naalala niyo yung prodigal son? Na lumayas, kinuha niya yung 1/3 ng kayamanan ng kanyang tatay. Hindi niya deserve na bumalik. At marami sa inyo, ganyan ang pakiramdam niyo, hindi niyo na deserve bumalik. Sa lahat ng matitinding kasalanan na nagawa ninyo. Pastor, mas matindi pa dyan sa adulterous woman ang nagawa ko. Pero ang sabi ng scripture, habang nandun siya at nagpapakain ng baboy, pinakamababang uri ng trabaho sa kanilang kultura at kanilang panahon. Sabi ng scripture, when he came to his senses, nung natauhan siya, kasi most of us are living in deception of the enemy. And I hope in Jesus' name that today, God will bring that sense of awareness of who you are in Jesus Christ. Nagkaroon siya ng awareness, teka lang, anak ako ah. Bakit ako nagsisettle dito? Babalik ako. Kahit gutom ang nag-enable sa kanya para doon. Gagawa ang Diyos ng paraan para magising ka sa katotohanan. Na hindi ka nandyan sa pwesto mo ngayon dahil sa ginawa mo. Sabi niya, babalik ako. Sabi ng scripture, when he was still a long way off, the father saw him.
Nakita siya ng kanyang tatay na kung tutuusin, dapat yung anak ang una makakakita kasi siya yung prepared. Yung tatay, hindi na naman alam kung kailan, hindi naman nagpa-schedule eh. Pero yung tatay was probably waiting for his son to come back week in and week out, day after day, sunrise to sunset. Sabi ng scripture, while he was still a long way off, finally, yung walang galaw, yung walang kaluskos, nagkaroon ng kaluskos, and he saw his son. At nung nakita niya yung kanyang anak, hindi niya inantay yung anak niya makarating sa bahay. Siya na mismo ang lumapit. A picture of Jesus Christ na hindi niya na inantay na ikaw yung umakyat ng langit. Kaya na mismo siya na ang sumalubong sa iyo. Niyakap niya ang kanyang anak. Hinalikan niya ang kanyang anak. And he restored everything back to him. Ang sabi ng kanyang anak, Father, I have sinned against you. And the Lord, I'm no longer worthy to be called your son. Kung may commentary lang ako, gusto ko lagyan ng commentary. Kailan ba tayo naging worthy in the first place? Kahit nung nandun ka sa bahay, you're not worthy. I'm no longer worthy to be called your son. Just make me like one of your hired servant. Willing na siya mag-settle sa pagiging slave kahit anak siya. At marami sa atin, willing na tayo maging slave kaysa maging anak. Basta mapunta lang sa langit, okay na. That's not the best life and the perfect life that Jesus bled and died for you. Huwag ka mag-settle doon. Amen. He wants you to experience heaven here on earth. Come to Jesus. Come to the Lord. And the very same law na ginagamit ng mga Pharisees na ito para gamitin sa babae para siya'y mamatay, they don't realize that even the law is an act of mercy. Think, it's an act of mercy. Kung hindi merciful ang Diyos, hindi niya nabibigay yung law in the first place. Masunog kayo dyan. Pero at least gumawa pa ang Diyos through His mercy. O at least man lang gawin niyo to. Pero hindi yung pinagawa ng Lord para maging basis, okay, tanggap ka. Hindi ka tanggap. Binigay ni Lord John to put us at the end of ourselves. Nag-get yung sinasabi ko? Binigay ni Lord John para ikaw na nagkiklaim na capable yung law, para sabihin mo hindi ko pala kaya. Sino sa inyo nagagawa niyo yung 10 utos? Hindi mo nga kabisado eh. Paano mo gagawin? Di ba? Mahirap gawin yung hindi mo kabisado. Pero bakit yung bata, kahit John 3:16, kayang kabisaduhin? Because there's something about God's grace. There's something about God's love. Na sometimes you don't have to know minsan kahit hindi mo kabisado, nagagawa mo siya because the grace of God operates in you. Amen? Kasi sabihin ng iba, hindi po ako nangangalunya. Pero nagsisinungaling naman. Pero nagagawa yung iba. Pastor, grabe ka naman magsalita. Ay, talaga pong grabe kasi ganun din ako eh. Lahat po tayo pare-pareho. Pero ano ang nag-enable sa atin para makapunta tayo sa presensya ng Diyos? Grace of God. Ang sasabihin ng relihiyon, gawin mo muna to para maging anak ka. Ang sasabihin ng grace sa'yo, anak ka. So now, go and sin no more. Go and sin no more. So I don't know who is this for. Sa panahong ikaw ay guilty, ashamed, panahon na alam mo nagigilty ka na because you have a lot of secret sins. You're hiding it for decades. You're hiding it for years. Alam nyo, ang pinakalugar na pupuntahan mo sa gitna ng pagkakamali, hindi simbahan. Paanan ni Jesus. Doon ka pumunta sa paanan ni Jesus. Kasi siya lang ang pwede makapagbigay sa iyo ng grace and access sa Diyos. Allow Jesus to embrace you. Allow Jesus to accept you. Allow Jesus to heal your wounds. Ialam mo si Jesus na mahalin ka. Ialam mo si Jesus na ipakita niya sa iyo that there is a better way. Regardless of the amount of your sin or the type of your sin, His grace is so much bigger than all of it. At kapag lumapit ka at tumakbo ka sa Panginoon, hindi ibibigay ng Diyos kung ano kailangan mo. Hindi ibibigay ng Lord sa iyo kung ano deserve mo. Ang ibibigay sa iyo ng Lord yung kailangan mo. Yung pag-ibig niya. Kailangan mo. Kasi yung deserve mo, kaparusahan. Yung deserve natin, kapahamakan. Yung deserve natin, mapupunta tayo ng impyerno. Kung ibibigay ng Lord lahat ng deserve natin, wala.
Pero buti na lang, hindi binigay ng Lord yung deserve natin, ang binigay niya yung kailangan natin. Ano yung kailangan natin? Pagmamahal. Thank you, Lord Jesus. I am a great sinner, but Jesus is a greater Savior. You are great and greatly to be praised. You are wonderful, magnificent, awesome, wonderful God. Romans chapter 5, read this together. Read this together, Romans 5. Our faith in Jesus transfers. Listen, transfers. Ulit, our faith in Jesus transfers God's righteousness to us, and He now declares us flawless in His eyes. This means we can now enjoy true and lasting peace with God, all because of what our Lord Jesus, the Anointed One, has done for us. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. Come on, let's give Him praise, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Give Him the glory. Give Him the honor. Taas niyo ang inyong kamay. Surrender mo ang iyong buhay sa Panginoon. Let's say, Jesus! Hello Global Family, thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you. Ay, marami tayong pinagpapasalamat sa Panginoon. Ang ganda ng kinanta natin kanina. Lord, we just want to say thank you for everything that you have done for us. Hindi lang sa taong ito, kundi sa buong dekada na tinulungan nyo ang simbahan, ang church, ang family namin and all of that. And isa pa sa pinagpapasalamat namin ni Jenny, of course, is your support and your prayers. Malaking bagay po, it's a big deal na lagi nyo kami pinagpe-pray sa mga extended family natin. For those who are secretly praying for us, it's a big deal. We really appreciate that. Si Jenny actually is nagse-celebrate ng birthday niya today. Birthday ni Jenny, ngayong araw mismo na to. So, maraming occasion at maraming sineselebrate. So, we are grateful for that. Are you ready sa Word of God? Ready na ba kayo sa salita ng Panginoon? Sa message na ibibigay sa atin ng Panginoon sa last Sunday of the day. This is historic, my friend. Last sermon of the decade. Amen. Are you ready for this? Let us pray. Father, we thank you for this wonderful time. Naniniwala kami for the supernatural. I pray, Lord God, that you will rise above all that I have prepared. You know, Lord God, that I prepared for this. But please do something and do, Lord God, what I cannot do. Touch the heart of these people, Lord God. Speak to their ears. Open their hearts today, Lord God, so that your word will penetrate and will not just inform us, but transform us from the very core of our hearts. We love you and we are grateful in Jesus' name. Amen. Psalms 116, verse 12 to 14. Psalms 116, verse 12 to 14. What shall I render to the Lord? Or sa ibang translation, what shall I give to the Lord for all His benefits? Isa sa mga nagtatrabaho dito, I'm sure, isa sa mga kinonsider nyo bago nyo tanggapin yung trabaho, hindi lang yung base salary, kundi pati yung benefits. Pero ang sinasabi ng psalmist dito, ano ba ang pwede kong ibigay sa Panginoon sa lahat ng benefits na ibinigay niya sa akin? In other words, mga kapatid, kahit tahimik kayo masyado, is that sinasabi ng psalmist na, oo, may parang quote-unquote base salary ang pagiging Kristiyano, na tayo niligtas, pinatawad, ginastify, pero hindi natin maikakaila na may mga benefit ang pagiging Kristiyano. So ang response ng psalmist, since may mga benefits, rewards, may joy, may peace na ibinigay ang Panginoon sa akin, ngayon naman, ano naman ang pwede kong ibigay pabalik sa Diyos? Ang sabi niya, I will take up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord now in the presence of all His people. My message today is entitled, Having a Grateful Attitude. How to have a grateful attitude. For the last sermon of the year, how to have a grateful attitude. For the last sermon of the decade, how to have a grateful attitude. Siguro kayo hindi makapag-amen yung katabi mo kasi maraming pinagdaan ng pagsubok yan, bakas na bakas naman sa kanyang muka.
na maraming pagsubok na pinagdaanan ng bawat isa sa atin. But let me suggest to you one thing, that no matter how hard our circumstances may be, gaano man kahirap, gaano man kamasalimuot ang mga pinagdaanan mo ngayong taong ito, o should I say ngayong dekadang ito, sa totoo lang mga kapatid, kung ikaw tititigan mo lang at magiging intentional ka lang sa paghahanap, kahit mahirap ang sitwasyon, kung hahanapin mo lang, sigurado kung meron tayong mahanap na pwede nating ipagpasalamat sa Diyos. Alam ko mahirap, alam kong frustrating, alam kong malungkot, talagang mapapatahimik ka na lang at hindi ka mag-e-amen sa sinasabi ng pastor. Pero if you will look hard enough, I believe mga kapatid that we all have something for which we can be thankful for. Alam ko may mga bagay kang pinagpapasalamat. Alam ko may mga prayers ka mga kapatid na gusto mong baguhin mga sitwasyon ng Panginoon sa buhay natin. At alam ko rin na hindi natin nakukuha ang blessing madalas overnight, pero meron pong gap, meron pong puwang between prayer and answered prayer. At sa pagitan ng prayer at answered prayer, sa pagitan ng praying at receiving, dun ho natitest yung pananampalataya natin na mag-antay at magtiwala sa Panginoon. That when you wait on God, the waiting season is not a wasted season. Kapag si Lord ang inaantay mo, pag inaantay mo yung prayer request na mabigay ng Panginoon, yung gap na yun, yung pagitan ng prayer at answered prayer, is actually tinitest ng Lord ang ating faith. Faith to believe, faith to trust Him no matter what. Unfortunately, maraming Christians, hindi dito sa Gia Kamanaba obviously, kasi perpektong-perpekto kayo. I'm talking about yung mga Christians sa ibang church, sa ibang bansa. Ako naniniwala mga kapatid, maraming Kristiyano in our generation today, we always want to get, but nobody wants to give. May kilala ba kayong Kristiyano na pumupunta sa church, at ang kanyang main motivation pag pumunta sa church, ano kaya makukuha ko sa praise and worship ngayon? Ano kaya makukuha ko sa sasabihin ng pastor? That pastor must be very prepared. He must be ready. Kailangan kantahin niya yung favorite song ko. Kasi may mga tao na ang mindset, ano ang pwede kong makuha sa church? Which I suggest, hindi ho ninyo makikita ang tunay na beauty ng worship service. Kung ang inyong thinking lagi, ano ang pwede kong makuha dito? Because worship is not primarily about getting your miracle. Ang worship ay hindi patungkol sa pagkuha mo ng breakthrough, hindi pagkuha mo ng revelation o ng wisdom, but worship actually is thinking about how can I give something to God? How can I thank God for the year that God has brought me through? Paano ko mapapasalamatan ng ating Panginoon? Because true worship is not about what we get. But true worship is all about what we can give. And worship at its best is not about the group of people. Church is at its best, hindi patungkol sa mga grupo ng tao na ang hangad lang makatanggap. Ang church at ang worship na ma-maximize when there are a group of people that are willing to give. Yung mga taong concern, hindi lang kung sino ang worship leader. Yung mga ang concern ng tao, hindi kung sino ang preacher, na hindi kung sa overflow ba nakaupo o hindi. Kundi ang kanyang concern is, what can I render back? What can I give back to God? Ayaw mag-amen ng katabi mo sa kanan, kaya I suggest na i-remind mo siya na kung wala man siyang maipagpasalamat sa Diyos, there is always something in our life that we can be thankful for. And in case hindi pa rin kayo natatauhan, let me just remind you this, there is always a chance for us to say thanks to the Lord for the ways that He has made. He has made a way where there seems to be no way. Let us thank the Lord for the doors that He has opened. Let us thank the Lord for the protection that He has given us. Thankful sa Panginoon sa mga pagkaing ipirinobide ng Panginoon sa ating table. Thankful sa Panginoon sa trabahong meron tayo. Thankful sa maraming bagay na na-receive natin. At kapag na-remind ka sa napakaraming blessing na ipinagkaloob sa ng ating Panginoon, mga kapatid, you cannot help it. But give thanks and give praise to God. Alam niyo ba mga kapatid, when you read the Bible is very clear that as Christians, we ought to praise God. We ought to thank the Lord. It is a command. Thanking the Lord is a command. Psalms 103, bless the Lord, O my soul, and forget none of His benefits. Gusto ng psalmist sabihin sa atin na pinagpala ka ng Diyos, and therefore as a response, you bless the Lord as well, kasi may mga rewards and benefits na ibinigay ang Panginoon.
You don't see it yet, but you thank God in advance for 2020. Pinagpapasalamat mo na hindi mo pa nakukuha. May sakit ka pa rin pero nagpapasalamat ka na sa healing. May problema pa rin pero nagpapasalamat na kagad sa provision. You thank God for advance. You thank God for the promise long before the promise has been given to you. Why? Because we ought to thank the Lord in advance. And we ought to thank God in spite of. In spite of. Sa Tagalog, magpasalamat sa kabila ng. Kahit kulang ang height, magpasalamat sa Panginoon. Kulang sa talino, can you thank God in spite of? Kulang sa ganda? Kulang sa talino, kulang sa experience, in spite of. Can you thank God kahit kulang? Kasi usually pag kulang, nireklamo eh. But can you thank God in spite of? Kasi sabi ng 1 Thessalonians 5:16, and in case wala kayo masyadong memorize na verse, ito yung mga verse na mas maganda i-memorize nyo because this is powerful. Look at this. Ang sabi ng 1 Thessalonians 5 verse 16 to 18, always be joyful. Kung be joyful lang yan, okay pa. Pero always, never stop praying. Kahit hindi ako nakakuha ng sagot, never stop. Kahit anong ginagawa ko, never, always be joyful. And then never stop praying. Tapos 18, be thankful in all circumstances. Come on. You're too much. You're too much. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you. Kalooban pala ng Diyos na isang tao nagpapasalamat. So kung hindi ka marunong magpasalamat, wala ka sa will ni Lord. The Bible, interpret the Bible, kasi ang sabi rin ng ibang passage pa sa Bible, pag wala ka sa will ni Lord, nagkakasala ka. So based on that same line of logic, kapag hindi ka pala nagpapasalamat, nagkakasala ka. Always be joyful, never stop praying, and be thankful in all circumstances, for this is the will of God for you who belongs to Jesus Christ. How many among you belongs to Jesus Christ? Well, you ought to praise God. In all circumstance. New King James. In everything. You ought to thank God in everything. Hindi ko alam kung pasado kayo sa English o bagsak. Kasi ako munti ko na rin ibagsak ang English, pero salamat kay Mrs. Santos, nung grade 5 ako, kasi masipag siya magturo, nalaman ko yung difference ng in tsaka for. Kasi hindi sinabing thank God for everything. Ang sinabi thank God in everything. In other words, hindi sinasabi sa atin na magpasalamat ka dahil may sakit ka. You don't thank God for your sickness, but you thank God while you are sick. Hindi ka nagpapasalamat dahil mahirap ka. Lord, salamat, hirap na hirap ako. No? Pero habang mahirap ka, nagpapasalamat ka. So you thank God while you are in the circumstance. While you are in that condition, not because of the condition. You don't thank God for the trouble. You thank God while you are in trouble. Is this making sense, mga kapatid? And the thing is that mahirap magpasalamat in everything. Mahirap magpasalamat in all circumstances kasi ang pinagpe-pray mo, baguhin yung circumstance. Pag may sakit, obviously ang prayer mo, Lord, tanggalin mo ang sakit. Pag may hirap, obviously ang prayer natin, tanggalin mo ang hirap. Kaya yung bagong turo ng Panginoon sa atin, kahit mahirap magpasalamat, mahirap yan. In everything, para mo na rin sinabi mag-amen kahit walang ka-amen sa sinabi ng pastor. Parang ganun yung gusto mo mangyari, Lord eh. In every circumstance, I have to thank God in everything. Kahit hindi binabago ng Lord ang circumstances? Yes. Because kahit hindi baguhin ng Lord ang sitwasyon ng buhay mo, meron ka pa rin pagpapasalamat. Kasi mahirap ang pinagdaanan mo ng 2019. Hindi binago ng Lord ang estado mo sa buhay, pero binago ka niya. Hindi yung circumstance, pero ikaw.
Matigas pa rin yung ulo ng anak mo, pero mahaba na pasensya mo. So isn't that something that you should be grateful for? Kasi kung kilala nyo si Job, mga kapatid, hindi ko alam kung gaano katindi ang problema nyo, hindi ko po minamaliit. Pero sigurado ako, hindi mas malaki ang problema mo sa pinagdaanan ni Job. Kasi si Job namatayan ng 10 anak, nawala ng lahat ng ari-arian, wash out in one day, nagkaroon pa ng incurable disease na boils. Nagtatalo actually ang iba kung pigsa ba yun o ketong, either way masakit. Mapabigsa, mapabulutong, either way, masakit. Kumakain ng laman. Pareho lang yun. And can you imagine, kung tayo nagko-complain na tayo sa circumstances natin dahil wala tayong internet, nagko-complain tayo dahil na-expire yung load natin, look at what happened to Job. Nawala ng 10 anak, nawala ng ari-arian, at sabi ng kanyang asawa na dapat sumusuporta sa kanya. Ang sabi ng asawa niya, sumpain mo na lang yung Diyos mo. Wow. Ang sabi ng asawa ni Job, curse your God. Pero alam niyo kanong attitude ni Job? Kaya nga, gratitude is an attitude. Kasi ang sabi ni Job, magpapasalamat lang ba tayo sa Diyos pag maganda ang pangyayari sa buhay? Wow. Ang sabi ni Job, in essence, sinasabi niya, alam kong nawalan tayo ng anak, alam kong nawalan tayo ng ari-arian, but talaga bang only by good things that God has given us, doon lang tayo papasalamat? No. I can't thank the Lord in all circumstances. Pastor, nawalan na ako ng trabaho, you don't understand. Nawalan ako ng trabaho, gusto mo magpasalamat ako sa Panginoon? Well, hindi tayo nagpapasalamat dahil nawalan ka ng trabaho, pero kung nawalan ka ng trabaho, ibig sabihin, dati kang may trabaho. So hindi ba dapat pasalamatan ng Panginoon na dati kang may trabaho? Alam ko wala ngayon, pero meron ka pa rin pagpapasalamat kasi Lord, wala akong trabaho, pero salamat, dati ko may trabaho. Pastor, first time kong madukutan. First time kong manakawan. Ipagpapasalamat ko ba yun sa Panginoon? Of course, you don't thank God for that, but you can thank God while you are in that situation. So alam ko na dukutan ka first time, pero kung first time, ibig sabihin hindi pa sa'yo nangyari before. So kung hindi pa nangyari before, pinasalamatan mo na ba ang Panginoon na hindi ka nadukutan before? Pangalawa, pinasalamatan mo ba ang Panginoon na hindi ka papatay kasi nagrereklamo ka so hindi ka papatay? At pangatlo, hindi ka ba nagpapasalamat na hindi ikaw yung mandurukot? Salamat sa Lord, nadukutan ka. At least, salamat sa Lord, hindi ikaw yung mandurukot. That is something to be grateful for, isn't it? So, ibig sabihin, every circumstance, I can give thanks to God. Si Paul and Silas nga, inosente na, nakulong pa, pero nag-worship sa loob ng kulungan. Actually, kahit mag-complain sila, dadamayan ko pa okay lang yan, normal But what kind of attitude is this? Inosente ka nakulong, pero sa kabila ng lahat ng ito, imbis na mag-complain, nagpasalamat sila sa ating Panginoon. Why? Because kahit gaano po katindi ang sitwasyon sa buhay, and I don't say this lightly, in everything, you can always give thanks. Not for everything, but in everything. Anumang sitwasyon ng buhay, there is always something nanakawan ka pero at least hindi ka yung magnanakaw, there is something to be grateful for. Sabi mo sa katabi mo, salamat na lang, hindi ka magnanakaw. Hallelujah! Praise the Lord! And I don't know kung kilala nyo si Prophet Habakkuk, kasi si Habakkuk, mga kapatid, sa Bible niya, madalas nilalampasan kasi pangalan pa lang parang boring. Habakkuk. At contrary sa kaalaman ng lahat, si Habakkuk po ay hindi chef na matagal magluto. Bakit Kasi Habakkuk, chef na matagal magluto. Halatang kayo lang sumusuporta no? Say amen. Si Habakkuk, mga kapatid, ay hindi chef kundi propeta actually. Alam mo si Habakkuk one time, kung babasahin niyo yung kanyang book, very interesting kasi ang pinaka-intro ng book of Habakkuk, Habakkuk chapter 1. Alam mo kung anong intro? Ang intro ni Prophet Habakkuk, Panginoon, hanggang kailan ba ako hihingi ng tulong sa iyo? Kailan mo ba ako papakinggan? What an intro. Yung mag-intro ka sa prayer mo, Lord, ano ba, ang tagal na. 35 na ako, wala pa rin nanliligaw. Bingi ka ba, Lord?
Di ba ako naririnig? Lord, 5 taon na kami baon sa utang, wala pa rin ba? Ang ganda ng intro ni Habakuk eh. Ang intro ni Habakuk, Lord, hanggang kailan ba ako hihingi ng tulong? Kasi may nangyaring masama sa kanyang lugar na sabi niya, nakikita ko, violence is everywhere, destruction is everywhere. At sinasabi ni Habakuk, forever na bang ganito ang sitwasyon namin? Forever na bang kahit saan ako lumingon, may violence, may destruction? Kasi wherever I look, I can see destruction. Wherever I look, I see violence. Ang batas paralisado, ang hustisya, hindi nasa-serve ng maayos. May forever nga, pero forever na bang ganito? Na parang mas makapangyarihan pa yung masasama kesa sa mabubuti. Pero alam niyo kung anong sagot ng Panginoon sa kanya? Sa chapter 1 pa rin, ang sagot ng ating Panginoon, I am doing something in your own day. Something that you will not believe. Alam kong para sa tingin mo, forever na yung miserableng buhay mo. Pero ang sagot ni Lord kay Habakuk, I am doing something that you don't know. Something that you don't believe. Wow, thank you Lord. Ibig sabihin, kahit gaano ka pala ka-miserable buhay ko, may ginagawa ka pala behind the scenes. Sorry Lord kung nahusgahan kita. And then, sumunod ang ating Panginoon na sabi niya, what I'm trying to do is this. I am building up the Babylonians. I am building up the Chaldeans. Hold on. Tama ba yung narinig ko, Pastor? Binibuild up ni Lord ang Babylonianers? Okay. Inside joke. Binibuild up ni Lord. Teka lang, kung hindi nyo alam, ang mga Babylonians, sinakop ang Israelites, inalipin ang Israelites for 70 years. 70. Sino nag-build up? Si Lord. Teka, kaaway namin, ikaw pa nag-build up, Lord? Teka lang, ulitin ka lang, recap lang natin. Ang tanong ko, Lord, ganito in case baka hindi mo naintindihan, Lord baka hindi tayo kaintindihan. Ang sabi ko, kailan mo kami tutulungan? Ang sabi ko, kailan mo kami papakinggan? Sabi ni Lord, huwag kayong mag-alala, may ginagawa ko. Yung mga kaaway nyo, pinapalakas ko. What? That is interesting, isn't it? Why would a loving God feed my enemies? Kaya minsan yung lugmok ka na, bigla mo pa makikita yung post ng kapitbahay mo, na galit ka, na makita mo pa lang yung profile pic, kumukulo na yung dugo mo. Tapos kung kailan lugmok ka, makikita mo siya, nakabili ng washing machine ngayong Pasko, nagpamigay ng tigwa 1,000 sa mga inaanak niyang 2 years old. Samantalang ikaw, 20 years old na yung inaanak mo, ang laki na ng utang mo, kung milyon na nga utang mo doon. Tapos yung kaaway mo, na para turuan ka ng Diyos ng leksyon, pinaprosper pa yung kaaway mo, parang ganun. Parang, Lord, ang hinahanap namin yung solusyon. Yung mga Babylonians na yan, halangang kaluluwa niyan Alam kong pinaparusahan mo kami dahil sumuway kami sa iyo. Pero di hamak namang mas masama yung mga yan. Ba't sila pinagpapala mo? And then sumagot si Habakuk, ang sabi niya, siguro naman Lord, wala kang planong i-wipe out kami, di ba? Siguro naman wala kang planong patayin din kami. Kasi parang pananaw ko, nananahimik ka na lang at hindi mo pinapansin ang sitwasyon namin. Para bagang gusto mong turuan ng leksyon ng Pilipinas, pero ang gagamitin mong tao para turuan kami ng leksyon, kaaway namin. Yung tuturuan mo yung ng leksyon ng Pilipinas, tapos Russia, China, US, mga sasabihin ng mga Pilipino, mas masasama pa sa amin yung mga bansa na yan Bakit kami laging may bagyo? Mas masasama ang taga Maynila, bakit yung Visayas ang binagyo? Parang, hindi ko maintindihan Ito yung solusyon na sinasabi mo, Lord. Ang hanap ko, tulong. Hindi away. Gusto ko ng tulong na pakinggan mo kami, tapos binibuild up mo pa yung mga kaaway namin. And then, sumagot ulit ang Panginoon. And I want you to look at this. Ito ang sagot ni Jesus. Ano Lord ba, rather? Habakuk 2:3. This vision kasi is for a future time. It describes not the present, but the end. Am I talking to 3 p.m. service here? I know I'm talking to somebody. At least sumagot ka, kapatid ko, ikaw yon. Kasi alam ko nagtataka ka kung bakit yung mga kaaway mo pa ang pinagpapala, yung kaaway mo pa yung masaya sa Pasko, hindi naman Christian yun. Pero, ang sabi ng Lord, huwag ka mag-alala kasi I'm doing something
And ang vision na to, yung plano na to, para sa future. Ang dinidescribe, yung ending. And that promise, na tulungan kayo, will be fulfilled. If it seems slow in coming, kung mabagal ang pagtugon ng Diyos sa pangako, wait patiently. Bakit? For it will surely takes place. And it will not be delayed. Now, it messed up my logic. Kasi sa thinking ko, pag slow, delayed. Pero sabi ng Lord, slow man, pero hindi delayed. Wow! Kasi iba yung timing niya sa timing mo. Pero sinasabi ng Lord, hindi mo maintindihan ngayon kung bakit, pero I'm preparing something for a future time. Ang ending nito, anumang pangako ng Diyos, mapufulfill. Mabagal sa tingin mo, pero mag-antay ka lang, kasi siguradong darating. Hindi naman yung katulad ng Lazada na nakikita mo yung progress ng pangako ng Diyos for delivery. Hindi mo siya matatrack eh. Kaya habang nag-aantay ka, wait patiently, sapagkat hindi ito delayed. And then he goes on to say, sabi niya sa susunod na verses na, huwag kang mag-alala na parang nagpo-prosper ang mga masama, kasi ano bang ending ng kapalaran ng mga taong masasama? Yung mga yan, ang sabi ng Panginoon, yung mga Babylonians and Chaldeans, they work hard, pero they are all in vain. Meron man silang ginto at pilak, but they are empty on the inside. In other words, mukha silang prosperous ngayon, but it will not last long. Is illogical na kainggitan mo yung masama at yung prosperity ng masama, kasi yung kanilang prosperity hindi sustainable. Mukha kang mahirap, mukha kang walang mararating, mukhang walang plano ang Diyos sa iyo, pero dahil ikaw ay nakaangkla kay Kristo, mas maganda ang in other words, sinasabi ni Lord kay Habakkuk, okay, this is what you're going to do. Kung hindi mo maintindihan ang sitwasyon, ito gawin mo ha. You recall, you recount, you remember. Can you say that with me? Recall, recount, remember. One more time. Recall, recount. Sabi ng Lord kay Habakkuk, you have to recall, you have to recount, you have to remember all the good things that I have done in the past. Ano mang ginawa ko nung nakaraan, alalahanin mo. Na kung dati, inahon ko kayo sa pag-aalipin ng mga Egyptians na 430 years kayo inalipin, just recall, recount, and remember that that same God na naglabas sa inyo sa Egypt is also the same God na nangako sa inyo at anumang pinangako ko will surely takes place. It might be slow, it may takes time, but wait patiently for it will surely come. Amen. And then Habakkuk goes on and write another song. At ang sinabi niya sa kanta, ang naging lyrics ng kanta na sinulat niya sa Habakkuk chapter 3, yung lahat ng miracle na ginawa ng Lord mula nung nilabas ng Lord ang mga Israelites from Egypt. Kung paano hinati ng Lord ang Red Sea, kung paano pinatawid sila sa Jordan River, lahat yun inalala ni Prophet Habakkuk. Kasi yun ang assurance na ginawa ng Panginoon noon, gagawin niya sa future. Then after the recount, recall, and remember, he write down this simple prayer na part ng lyrics ng kanta na sinasabi ko. Ang sabi ni Habakkuk, even though the fig trees have no blossom, and there are no grapes on the vine, even though the olive crops, I don't know if you're getting me, kahit na yung fig tree walang fig, kahit na yung vine walang grapes, kahit na yung crops walang olive, and you have to understand, ang olive, ginagamit nila in almost everything. Basic necessity nilang olive. Ang grapes, kahit walang grapes, kahit walang fig, kahit walang olive, next verse, verse 18, and the fields lie empty, and the fields lie empty and barren, kahit na yung bukirin walang bunga, kahit yung bukirin mukhang tuyo, kahit yung mga flax na mamatay, kahit yung cattle ay empty. Look at that. It's the worst. In other words, walang fig, walang grapes, walang olives, walang produce of the land, walang cattle, walang sheep. Wala lahat. But look at this attitude. Next verse, verse 18. And yet, I will rejoice in the Lord. Walang fig, walang grapes, walang olives, walang produce, walang sheep, walang cattle, wala rin pagpapasalamat. No.
walang fruit, walang grapes, walang olive, walang produce, walang cattle, walang sheep, but I will choose to rejoice in the Lord. And I will joy in the God of my salvation. That is the attitude of gratitude. Kasi yung joy ni Habakuk, hindi dependent sa material blessing. Ang joy ni Habakuk, dependent kung in other words, walang grapes, pero at least may Diyos. So, hindi siya papayag na wala nang grapes, wala pa rin Diyos. Wala nang pera, hindi pa nagsisimba. Hindi siya papayag ng ganun. Guess nyo? May problema na nga, hindi pa nagsisimba. Ayaw niya ng ganun. At sinasabi niya, wala mang sheep, pero hindi pwedeng walang Diyos. So walang grapes, pero hindi pwedeng walang Diyos. So yung gratitude niya, hindi nakasentro sa gift. Yung gratitude o pagpapasalamat niya, hindi nakasentro sa blessing. Ang gratitude niya nakasentro sa blesser, sa gift giver. You remember sa Luke chapter 17, yung 10 ketongin na pinagaling ni Jesus? Yung may 10 ketongin na lumapit kay Jesus, pagalingin mo kami. Ang sabi ng Lord, sige, maghugas kayo dun sa pool. At habang naglalakad sila, dahil sa pagsunod nila kahit may ketong sila, sabi ng Bible, habang naglalakad sila, bigla silang luminis lahat. Pero, yung bumalik para magpasalamat, isa lang. Yung siyam, nawala. Kaya yung isang bumalik kay Jesus, sabi niya, Lord, thank you. Ang sabi ni Jesus, asan yung iba? Asan yung siyam? And for many years, tinatanong ko rin yung sarili ko asan nga ba nagpunta yung siyam? Tingin mo, saan nga ba? Kasi tataka din ako dun Ilang taon ko nang pinipreach yun, saan nga ba nagpunta yung siyam? And I think, Berhel, Darren, alam ko na kung saan napunta yung siyam. You want to know? Next Sunday, punta po kayo. And you will know. Okay, ulitin natin. 10 pinagaling, siyam hindi bumalik, nag-awol. Absent without leave. Pero yung isa bumalik para magpasalamat, ang tanong, nasaan yung siyam? Alam niyo kung nasaan yung siyam? Ini-enjoy yung blessing. Nakalimutan yung blesser. And many Christians nowadays are exactly like that. You receive the blessing, you enjoy the blessing, but you forgot the blesser. So mas masaya ka sa pasalubong kaysa sa nagpasalubong. Umuwi yung nanay mo, masaya ka kasi may pasalubong, pero hindi ka masaya na nandyan siya. Saan ka ba mas masaya? Sa pasalubong o sa nanay mo? Siyempre sa pasalubong, pastor. Naalala ko yung tito ko dati, every time pupunta yun sa amin, lagi may dalang egg pie. As in, no fail, egg pie. Wala man lang improvement, egg pie. Every time, egg pie. Na nabibili, ilang blocks mula sa bahay namin. Taga Santa Mesa yun, ha? Hindi bumili sa Santa Mesa. Doon sa bakery malapit sa amin, egg pie. Every single time, egg pie. Na to the point na sobrang excited ka sa egg pie, pagdating niya nakatingin ka sa egg pie, hindi sa kanya. Na posible mga kapatid na may syndrome ang mga Kristiyano kung saan pag nakatanggap ng blessing, mas appreciated yung blessing kesa sa blesser. Yung Santa Claus mentality na pinaniwalaan ko rin before, na nung bata kami, magsasabi kami ng medyas kasi lalagyan daw ng laruan at ng candy ni Santa Claus. Naniwala ako doon, men. Pero yung totoo nagsabit ka ng medyas, kinabukasan, may laruan niya, alam niyo yung mga soldier na tumatayo mag-isa? Tsaka yung mga Viva na candy, tsaka Wonder Boy, Candy Mint, Stork. Ay, grabe! Paggising ko sa umaga, may candy, may chichirya. Sabi ko, totoo nga. So, ang thinking ko, si Santa Claus nagbibigay. Araw-araw, bago magpunta ng Pasko, nagbibigay lagi si Santa Claus. May candy mint, may Wonder. Grabe si Santa. Alam ni Santa Claus yung favorite ko. And then, until one day, nagulat kami paggising ko, yung medyas may dalandan. Sabi ko, paano nangyaring nasa North Pole si Santa Claus? Saan siya dumaan nakakuha ng dalandan? Critical thinker na ako noon. Kaya sabi ko, may mali dito. And then I found out, hindi pala totoo itong si Santa Claus. Nagpapasalamat ako kay Santa Claus, pero ang dapat ko palang totoong pagpasalamatan ay yung mga parents ko na talagang nagiging source ng lahat ng na-achieve at nakuha ko. And posible ba mga kapatid na mas mapagpasalamat ka pa sa boss mo kaysa sa Diyos? Sa trabaho mo kaysa sa Diyos? Sa teacher mo? And we should be thankful for these people
But all the more kung nagpapasalamat ka sa kanila, mas lalo po dapat tayong magpasalamat kasi ang tunay na source ng lahat ng bagay na ito ay Panginoon. Konti man, ipagpasalamat. Hindi yung pag konti nirereklamo. Pag marami pinagpapasalamat, learn to thank God in spite of. Kahit hindi masyadong kumita ang trabaho, magpasalamat sa Panginoon. Kahit worst year ang 2019 para sa iyo, ipagpasalamat pa rin kasi we made it through. Ang problema kasi ng maraming Kristiyano sa ibang bansa, ito baka kayo to. Yung nanonood. Biro lang. Alam niyo problema natin, kaya hirap na hirap ka magpasalamat? Alam mo kung bakit maraming tao ang mahilig magreklamo? Entitlement mentality. That I deserve better. Salary ko 10,000, hindi ko deserve yung ganito. Napakatindi ng mga pinag-aralan ko sa buhay. Lasal to, Araneta. Tuition fee ko, tindi. Tapos papasweldo mo saan, 10,000, I deserve more. Pag nagkasakit, no, I don't deserve this sickness, O Lord. Pero nakakapagtaka, pag nangyari sa ibang tao, feeling mo deserve nila. Pag nangyari nga sa katabi mo, sasabihin mo lang, kumapit ka lang sa Lord. Mahal ka ng Diyos. Lugmok na sa problema. All things work together for the good of those who love. These two shall pass. Pag sa'yo nangyari, hindi pwede. Pero pag sa iba nangyari, kaya mo yan. So feeling mo, masyado kang importante para magkaroon ng problema. You think that you are too important. I'm not talking to you. Kasi perfecto kayo. Malapit kayo sa Diyos. Holy kayo. Meron kayo holy attitude. Holytude. Okay? But. Look at this. Pag sa iba nangyari, kaya mo yan, my friend. Pag sa'yo nangyari, Lord, bakit ganito? Entitlement mentality. I'm too important to. Masyado kong close kay Lord para sa akin mangyari ito. Dapat to mangyari sa mga bago pa lang. Grabe, pastor, ang devotion ko, 6 na oras, isang araw. Samantala yung kasama ko, yung katabi kong to, 6 na araw, walang quiet time to. Hindi to talaga ever pa nakapagbukas ng physical na Bible, lagi sa PowerPoint lang. Ako yung Bible ko, nakita mo ba pa sa colorful? May stabilo, may highlight, may bilog-bilog, may sign pen, lahat niya. Pinirmahan ni Jesus tong Bible ko eh. Tapos yung Bible ko, pirmado ni Jesus, yung kanyang wala nga siyang Bible, siya pa yung mas blessed. Hindi pwede yan. Because we think we are too important. Ang tendency, you complain. Nakakatawa lang. Yung kino-complain mo ngayon, dating pinagpasalamat mo yan eh. Sino sa inyo, ilang taon yung pinag-pray na mapang-asawa nyo yung asawa nyo ngayon? Yung lumuhod ka talaga sa baklaran. Mula monumento yun Mula monumento, lakad-lakad ka. Lord, siya na nga. Grabe. 1974 mo pa ginawa yun. Dininig ng Panginoon, 1992 na. Nung dininig ng Panginoon, Lord, thank you. Tuwan-tuwa ka, pinagpasalamat mo sa Panginoon, naiiyak ka pa, tinestify mo sa church, pinost mo sa Friendster pa noon, MySpace, may vlog ka pa. Grabe tindi, pasalamat ka. 2 years after, yung asawang pinagpasalamat mo, sakit na ng ulo mo ngayon. Now, pinagpipray mo, Lord, baguhin mo naman yung asawa ko. Sino sa inyo mga kapatid, ilang taon mong pinagpray na ma-promote ka? Tapos nung na-promote ka na, nirereklamo mo, stressful naman to, Lord. Pinabayaan mo na ba ako dito? Ilan sa inyo, ilang taon yung pinag-pray na mapunta kayo sa leadership? At nung nakaranas ka ng hirap, nirereklamo mo yung leadership na ipinag-pray mo before. I want to talk to you right now. It's all about perspective. Why don't you speak positive in a negative situation? Why don't you try to speak positive on the negative situation? Kasi ang tendencies po natin, masyado tayo nakafocus sa negative, lumalaki tuloy yung negative. Tingnan nyo sa balita, kung ano yung pinofocus yun yung lumalaki. Nabalitaan nyo na ba, isang artista namatayan ng kuko, pinaglamay ng 7 araw. Sabi natin, grabe ako nga, araw-araw namamatay ng kuko, hindi naman nabalita. Bakit? Finocus yung maliit na bagay eh. Kasi kahit gaano kaganda ang ginagawa ng gobyerno kung nakafocus sa negative, hindi mo ma-appreciate. Kahit naman gaano kasama ang gobyerno kung lagi nakafocus sa mabubuting ginagawa lang, nagbabago perspective mo, depende sa focus mo.
So in other words, if we will just be focusing on the positive and having the positive attitude in the negative circumstances, I think, mas matututo tayo magpasalamat sa Panginoon kasi hindi tayo pinabayaan ng Diyos eh. Na kahit konti, ang laman ng bulsa mo ngayon, na kahit nag-iisa yung zero sa bank account mo, meron ka pa rin pwede pagpasalamat sa Lord. Kahit 2 sardinas at 5 gardenia lang para pakainin ng 15,000 people. You know the story? Ang ginawa ni Jesus, imbis na ireklamo, pinagpasalamat, kasi hindi man lahat ng kailangan mo meron ka, hindi man lahat ng gusto mo meron ka, pero lagi pa rin meron tayong pwedeng ipagpasalamat sa ating Panginoon. Sabi ko sa inyo, kahit di kayo papalapa, nagdideklara tayo ng salita ng Panginoon sa buhay nyo. I want you to believe it. Which leads me to my conclusion, Romans chapter 8, verse 28. For we know, Romans 8:28, please. And we know that all things work together for good to those who love God. Do you understand what it means? Lahat daw ng bagay na nangyayari sa buhay natin, nagti-teamwork. Masama, mabuti, parang ending mabuti pa din. Sa mga nagmamahal sa Diyos. Alam niyo kung bakit maraming Kristiyano ang nagre-reklamo? Because they don't know. Kasi sabi ng verse, and we know. If you know it, you will not complain. You complain because you don't know. Lalim ng pasura. Ibig sabihin, even in the midst of calamity, destruction, tragedy, accident, poverty, if I know that all things work together, kahit may kalamidad, kahit may bagyo, kahit may trial, that all things, I know it. God is working behind the scenes, and I know that all things work together for the good of those who love God. Because I know it, I have a different perspective. Pastor, hindi ko makita eh. That's a problem. Hindi mo kailangan makita because we don't live by our sight. We live by our faith. You don't have to see it working before you believe. Just believe because you know. Not because you see. But you know that all things work together. So, I will give thanks for what I have. And then I will see God do a lot in my little. If I start to thank God. Dahil alam ko, nagagawin ng Lord lahat. Wala pa ako nakita dito sa Gia Kamanaban na lumalaklak ng toyo. Wala pa ako nakita dito sa Gia Kamanaban na lumalaklak ng suka. Wala pa ako nakita dito sa Gia Kamanaban na pumapapak ng dahon ng laurel. Lalong-lalo ng hilaw na manok. Wala pa ako nakita. Pero pag pinagsama-sama mo yung suka, yung toyo, yung laurel, yung manok, halu-haluin mo siya, you have it work all things together, yung adobo kaya mo kainin. Yung suka hindi. Yung adobo kaya mong kainin, yung toyo hindi. Kahit gaano kaganda yung mata mo, ice, mata, ice. Ice, mata. Kahit gaano kaganda yan, kahit gaano kakachinito, dukutin natin yan, lagay natin sa lamesa, nakakadiri. Mag-isa eh. Ilagay mo sa katawan. When it work all things together, when all the ingredients are mixed together, hindi mo kinakain ang mga ingredients individually. But you are eating it collectively. Hindi solo, kundi sama-sama. Hindi mo pwedeng tignan at tusgahan ng 2019 dahil sa naging problema mo noong August. Hindi mo pwedeng husgahan na hindi maganda ang 2019 dahil sa nangyari noong February na nag-heartbroken ka, wala kang Valentine. But if you gather all the things that had happened from January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, hindi lahat perfect, but you don't judge it individually, you judge it collectively. May toyo, may suka, may daon ng laurel, may manok, hinalo-halo. And then you will realize God is cooking something
for you. God is preparing something in your life. Hindi mo kinakain individual, pero kinakain mo collectively. And with that in mind, if you know it, that all things work together for the good of those who love God. I don't know about you, but somebody in this church needs to thank God. Somebody in this church needs to glorify God. Somebody in this church needs to lift up the name of Jesus, not just for the things that He has made, not just for the things that He has provided, but also for the closed doors, for the things na dininay ng ating Panginoon. Hindi ka nakapag-abroad, hindi siya ang nakatuluyan mo, hindi siya yung napang-asawa mo, hindi ka nakapasok doon sa kumpanya na yon. Salamat, sinara ng Panginoon, because there is an opportunity for God to open another door. And we should thank God, hindi lang sa mga bagay na binuksan, kundi sa mga bagay na sinara ng Panginoon. Hindi lang sa mga bagay na nakapasa ka, kundi sa mga bagay na kinabagsakan mo rin, because all these things, the good and the bad, the past and the failure, the weakness and the strength, will work together for the good of those who love God. It seems slow, but you have to wait patiently. But for it will surely come to pass. Let us stand up, mga kapatid. And let's thank God for everything that He has done. We are grateful, O Lord, for Your wonderful presence, Panginoon, sa aming kalagitnaan. We are grateful for the opportunity, Lord God, for us to reflect, recall, realize, and remember all the good things that You have done in this church for the past year and for the past decade, Panginoon. Lord, I remember all these people, Lord God, na nakakarinig ng aking boses dito man sa physical location or online, Lord God. I pray in Jesus' name, we believe that You are so good and Your love endureth forever. So Lord, I pray in Jesus' name, anumang circumstance, mahirap o masaya, sagana o hindi, marami o konti, Lord, thank You for You are teaching us to have the attitude of gratitude. To have a grateful attitude, Lord God, that in every circumstance, that in everything, we should thank You, Lord God. Hindi kami nagpapasalamat dahil mahirap ang buhay, pero nagpapasalamat kami habang mahirap ang buhay, because You want us, Lord God, just to be thankful for the small things, sa mga konti, sa 5 loaves and 2 fishes. Because You want us, Lord God, to acknowledge You are a wonderful God. We honor You and grateful to You for everything that You have done. Lord, sa Iyo po ang lahat ng papuri, sa lahat ng bagay ginawa Mo, Panginoon, sa aming buhay. We want to thank You for this wonderful year. Hindi perpekto ang taong ito, Panginoon, para sa aming pamilya, para sa aming church, but we thank You that we made it through. Salamat nakalagpas kami, Panginoon. Mahirap, pero salamat tinulungan Mo kami. Mahirap, pero salamat buhay pa po kami. Salamat, Panginoon, hindi Mo hinayaan na kami manatiling nakabagsak, kundi nais Mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay tumayong muli, magpatuloy, Panginoon. For we believe, Lord God, that 2020 is an upgrade of everything in our lives. Lord, I pray for an upgrade of finances, of our career, of our promotion of somebody. Lord, I pray for an upgrade in our emotional stability, upgrade in our physical condition, in our mental state, in our spiritual life, intimacy to You. Lord, I'm praying and declaring for an upgrade in every area of our lives. We are believing sa 2020, Lord, matatayo na po yung church building namin. We are believing sa 2020, Lord, makakasama namin ang aming mga family to church. We are believing for 2020, Lord God, that this is going to be a year of upgrade, Lord God, in every area of our lives. We give You back all the glory, honor, and praise for everything that You have done. In Jesus' name,